7, 6, 5, 4. Ang kalupili ay ang pagpapala, kagahala at kagligang ng mga balita. Ibig sa e-rights restricted na sa mga daan sa Parañaque City. Firmado 2026 national budget. Inuustuhan ni House Senior Deputy Minority Leader Edna Erice. The Board International Qualifying Event gaganapin sa La Union ngayong January 20 to 24. Sa kapapasok ng taon, ibig sa e-rights ay pinagbabawal na sa ilang mga syudad ng Metro Manila. Sa bilang na ito, ang ilang mga pampublikong daanan sa Parañaque City. Kung ano ang sabi ng masa rito sa Maglaan, Maria mo. Di maiwasang sumingit at ilaari ng kalsada kung kumusta. Yan ang ilan sa mga naging kapwa nilang motorista sa tuwing makakakita ng e-bikes at e-rides na sa pangunahing kalsada. Simula ng Biyernes, ipinagbawal na pagkakada ng electronic e-vehicles sa ilang mga major roads ng Parañaque City. Ang mga main roads na ito ay kasama sa kinikilala ng Public Act 4136 o Angular Transportation Traffic Code Series of 2024. Pero kahit may ilang mga daanan pa rin pwedeng magamit, paalala pa rin ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na maging responsable motorista. Kaya sa mga e-bikers dyan, ang disiplinado at patutong sumunod sa batas trapiko. Sa kanila, para sa balita pangmasok. Umanong ang program appropriation sa minana ng ilang miyembro ng Minority at Caloocan Representative Edgar Erice, ang pirmadong 2026 General Appropriation Act ipangulong Bongbong Marcos kahapon. Iginiit ni Erice na labag sa saligang batas at unconstitutional ang pondong nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos ngayong taon na umanong wala pang malinaw na pinanggagalingan ayon sa minority. Magsasampa ng petisyon ng minority bloc kasabay ng kasalukuyang pag-iimbestiga ito sa ilalim ng Korte Suprema. Susunod! Revilla at Villanueva nag-aila ng counter affidavit at no more international qualifying events sa La Union abangan. Wala rin dahil magbabalik na Team Patrol! Ang biro sa'yo, trauma sa kanila. Basta huli, isang paalala mula sa Team Patrol. Mariingit ng dating Senador Bongbong Revilla Jr. at Senador Joel Villanueva ang pagkakadagit nila sa flood control staff sa Bulacan. Kahapon, January 5, sabay silang naghain ng kanilang counter affidavit sa DOJ upang pabulaanan ang mga baratang. May report si Red Flores. Complaint na pinafile na walang kagayan, para bang final lang, para lang mangharas. Ito ang naging matapang na buwelta ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. laban sa mga paratang ng NBI. Igingit na lang hindi dapat paniwalaan ang reklamo dahil pawang hearsay o sabi-sabi lamang ang mga ebidensya at walang sapat na basehan para umusad sa korte. Samantala, siniwalay na counter affidavit, iginiit ni Senator Joel Villanueva na ridiculous o katawa-tawa ang mga akusasyon sa kanya. Mariin niyang itinanggi na tumanggap siya ng 150 million peso kickback at naglabas pa siya ng testigo para pabulaanan ang mga alegasyon. Renz Flores, nagbabalita. Para naman sa Bulletin Sports, baka kasama natin ang naging sa sports. Di ba, Mr. Kita? Rian? Para
Salamat, Lia. Mainit na pagsalubong sa bagong taon. Handa na ba kayo sumabay sa amin? Ngayong January 20 hanggang 24, makikipagsiklaban ang mga hari at reyna ng araw sa La Union International Cruise Service, Tondo Beach. Apat na direct tickets para sa 2026 WSL Longboard Tour ang nakataya, kaya siguradong bakbakan ng mga world-class longboarders sa Mona Lisa Point. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, pagkakataon ito para maipamalas ng ating mga Pinoy surfers tulad ni Rogelio Esquivel Jr. at Ayla Jane De La Torre ang kanilang husay at puso sa sarili nating karagatan. Ito po ang Wing Sports Diva, Rian Max, nagbabalikan. At yan ang mga balita tinutukan para sa araw na ito. Kaisa ng Masang Pilipino, ako si Ayon Lo. Servisyo walang kapares. Ako si Tia Bonet. Konektado sa bawat Pilipino. Damdamin at kwento